Habang nag-aayos si Honey ng kanyang buhok sa harap ng salamin, pumasok si Luke sa kwarto, bitbit ng isang tray ng almusal. "Oh, Hobby, bakit may pa-breakfast in bed tayo ngayon? May special occasion ba na nakalimutan ko?" Biro ni Honey habang tinutulungan ng asawa na ilapag ang tray sa kama. Natawa si Luke at hinalikan siya sa noo. "Wala naman. Gusto ko lang i-celebrate na Saturday ngayon at half day ka lang sa office. I know how stressed you are lately dahil sa upcoming business trip na binigay sa inyo ni Lovely sa Singapore. Kaya I want your day to start good." Naupo si Honey at kumuha ng isang piraso ng bacon. "Ang cheesy mo talaga kahit kailan, no? But thank you, Luke. Sobrang lucky ko talaga sa'yo. Minsan, naiisip ko, baka nananaginip lang ako at bigla akong magising na wala lahat ng to." Hinawakan ni Luke ang kamay ni Honey at seryoso itong tiningnan. "Honey, you deserve everything we have. Pinaghirapan mo ang career mo at pinaghirapan nating mapunta sa lugar na to. This is real and I promise you, hindi ko hahayaang mawala to." Napangiti si Honey at saka hinalika ng asawa sa labi. Naging masaya ang kanilang almusal. Pagkatapos, nag-ayos na sila ng mga sarili. Pagdating sa opisina, agad siyang sinalubong ng maingay at masiglang boses ni Lovely. Hawak nito ang dalawang malaking baso ng iced coffee at ang folder ng kanilang official travel documents. Sa kumpanyang ito, sila ang power duo pagdating sa mga regional projects. "Girl, good morning! Ito na yung final itinerary natin for our business trip in Singapore. Our CEO just signed a budget, so everything is ready to go na." Bungad ni Lovely habang inilalapag ang kape sa desk ni Honey. Natawa si Honey at kinuha ang kape. "Lovely, chill ka lang. Regional conference ang pupuntahan natin doon. It's a huge opportunity for our company. We need to be professional and focused. Malaking kliyente ang imi-meet natin." I know. Work hard, play harder, diba? Pero seriously, Honey, I'm so excited. Rare lang itong business trip na tayo lang dalawang ipadadala ng company as representatives. Sabi ni Lovely, habang umupo sa tapat ni Honey. "Anyway, kamusta naman ang gem ng buhay mo? Hindi ba nagdrama si Luke na iiwan mo siya for a week?" "Hindi naman. Luke is very supportive as always. Sabi nga niya, he'll just focus on his own projects habang wala ako. Pero sigurado daw na mamimiss niya ang presence ko sa bahay." Sagot ni Honey. Sana all talaga. You know, Honey, sa dami ng mga horror stories na mag-asawa na nababasa ko, kayo na lang yata ang pinaniniwalaan kong relationship goals. Your marriage is so solid. Komento ni Lovely. Nagpatuloy ang kanilang umaga sa pag-aayos ng mga huling reports at presentations para sa kanilang kumpanya. Pagdating ng hapon, biglang umulan. Habang nagmamaneho pa uwi si Honey, lalong lumakas ng ulan kaya bumagal ang takbo ng mga sasakyan. Hirap siyang makita ang daan, pero nagpatuloy pa rin siya sa pag-uwi. "Hay nako, ang malas naman." Bulong ni Honey sa sarili habang maingat na ipinapasok ang sasakyan sa kanilang garahe. Nadatnan niya si Luke sa sala na tila nag-aabang sa kanyang pagdating. Agad siya nitong tinulungan na tanggalin ang kanyang basang jacket. "Honey, ang lakas ng ulan. Buti nakauwi ka na. I made a hot soup para uminit ang pakiramdam mo." Alalang sabi ni Luke. "Salamat, Hobby. Ang lamig talaga sa labas. Halos wala na ako makita sa daan kanina." Sagot niya habang kinukuskus ang kanyang mga braso. Habang naghahanda sila para sa hapunan, biglang narinig ang isang sunod-sunod na katok sa kanilang pintuan. Hindi ito basta katok. Tila ito'y desperado sa paghampas. Nagkatinginan ng mag-asawa. Sa gitna ng ganito kalakas na ulan, sino ang magtatangkang pumunta sa kanilang subdivision? "Wait here, Honey. I'll check it." Sabi ni Luke habang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Nang buksan ni Luke ang pinto, isang bulto ng tao ang bumungad sa kanila. Isang babae na basang-basa, nanginginig ang buong katawan, at ang mga damit ay tila luma at punit-punit na.
Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang muka at ang kanyang mga matay punong-puno ng luha. May bitbit siyang dalawang malaking maleta na tila ba hininga na lang ang natitira sa kanya. Winnie? Gulat na saad ni Honey nang makilala ang babae. Honey, please help me. Nanghihinang sabi ni Winnie bago ito tuluyang napaupo sa semento. Wala na ako matutuluyan. Pinaalis na ako sa apartment ko. Wala na akong trabaho. Wala na akong kahit ano. Agad na lumapit si Honey at niyakap ang kaibigan kahit na mababasa siya nito. Diyos ko, Winnie. Halika, pasok ka muna. Luke, tulungan mo ako sa mga gamit niya. Bilis! Si Luke ay nanatiling nakatayo sa may pinto. Bakas ang matinding pag-aalinlangan sa mga mata. Honey, teka lang. Maybe we should bring her somewhere else. We don't even have extra space prepared right now. Luke, look at her. Mamamatay na siya sa ginaw sa labas. Best friend ko siya. And she needs me right now. Hindi natin siya pwedeng itaboy na parang aso sa gitna ng malakas na ulan. Mariing sabi ni Honey. Wala nang nagawa si Luke kundi ang bumuntong hininga at buhati ng mga maleta ni Winnie. Ipinasok nila si Winnie sa loob ng bahay at binigyan ng makapal na tuwalya. Sa loob ng sala, patuloy ang pagikbi ng dalaga habang humahawak sa baso ng mainit na tsaa na ibinigay ni Honey sa kanya. Honey, hiyang-hiya talaga ako sa inyo ni Luke eh. Pero wala na kasi ako ibang malapitan. Lahat ng mga akala kong friends ko. Tinalikuran nila ako nung nalaman nilang walang-wala ako. Hinawakan ni Honey ang nanginginig na kamay ni Winnie. Winnie, stop saying that. Magkaibigan tayo, diba? Para saan ba yung pagkakaibigan natin kung hindi kita tutulungan? During your darkest times. Dito ka muna sa amin. May guest room kami sa taas. Doon ka muna magstay hanggang sa maging okay ka, okay? Tumingin si Honey kay Luke na nakatayo sa may kusina at tila pinagmamasdan ng bawat kilos ni Winnie. Lumapit si Honey sa asawa at hinawakan ang braso nito. Luke, please. I know. Privacy is very important to you. Pero hindi ko kaya makita ang friend ko na nasa kalsada. Temporary lang naman to. I promise hindi ito makakaabala sa atin. Pakiusap ni Honey sa mahinang boses. Huminga ng malalim si Luke at tumingin kay Honey. Sige, Honey. Kung yan ay kapapanatag ng loob mo, I trust your judgment. Pero sana, hindi tayo magsisi sa desisyon na to. Thank you, Hobby. I love you talaga. Sabi ni Honey bago bumalik kay Winnie. Winnie, okay na. Luke agreed. Dito ka muna sa amin. Magpahinga ka na muna. Luke will lead you to the guest room and assist you with your bags. Tumayo si Winnie at dahan-dahang tumingin kay Luke. Ang kanyang mga mata na kanina lang ay puno ng luha, tila nagkaroon ng ibang paraan ng pagtitig nang magtama ang paningin nila ni Luke. Salamat, Luke. I promise hindi ako magiging pabigat. I'll do the chores. I'll cook. Gagawin ko lahat para makatulong sa inyo. Wala yun. Sige, mauna ka sa taas. I'll just bring these bags up. Maikling sagot ni Luke. Habang pinapanood ni Honey sina Luke at Winnie na umakyat sa hagdan, magaan ang loob niya. Para sa kanya tama ang ginawa niya. Tinulungan niya ang kaibigan na walang matuluyan at walang-wala na. Isang linggo na ang lumipas mula nang dumating si Winnie. At aminado si Honey na naging okay naman sila. Bilang isang busy na career woman, malaking tulong na pag-uwi niya'y laging may nakahandang mainit na hapunan. Malinis ang bawat sulok ng bahay at pati ang mga labada nila ni Luke. Isang gabi, habang naghahanda si Honey ng mga reports para sa kanilang business trip sa Singapore, napansin niyang masayang nagtatawanan sina Luke at Winnie sa kusina habang nagluluto ng midnight snack. Winnie, kamusta naman ang paghahanap mo ng work? May mga tumawag na ba sa mga inaplayan mo? Tanong ni Honey nang pumasok siya sa kusina para kumuha ng tubig. Napatigil ang tawanan ng dalawa. Yun ba, bestie? May mga tinitignan na ako pero sabi ko nga kay Luke, medyo mahirap talaga ang market ngayon. I'm taking my time para sure na maganda mapapasukan ko. Sagot ni Winnie habang nakasandal sa counter. Malapit sa pwesto ni Luke.
Tama yan, honey. Sabi ko naman kay Winnie huwag siya masyado magmadali. At least habang nandito siya, hindi tayo nahihirapan sa mga gawaing bahay. Sabat ni Luke sabay sulyap kay Winnie. Napansin ni Honey na tila may kakaibang tingin sa mga mata ni Luke pero binaliwala niya ito. Sige ikaw bahala. Basta sabihan mo ako kung may kailangan ka ha. Aalis na kami ni Lovely sa Monday, so I want to make sure you're okay here. Bili ni Honey. Sumapit ang Lunes. Maagang gumising ang lahat para ihatid si Honey sa airport. Honey, sure ka bang okay na itong mga gamit mo? Baka may nakalimutan kang documents for business trip. Malambing na tanong ni Winnie habang tinutulungan si Honey na mag-impake sa kanilang kwarto. Oo Winnie, I check it twice na. Salamat talaga ha. Sobrang laking tulong na nandito ka. Hindi ko na masyadong iniisip ang mga gawaing bahay. Nakangiting sagot ni Honey. Pumasok si Luke sa kwarto at binuhat ang maleta. Tara na, baka matraffic pa tayo sa daan. I want you to be early at the airport para hindi ka ma-stress. Sa sasakyan, magkatabi sina Honey at Luke sa harap habang si Winnie naman ay nasa backseat. Habang nagmamaneho si Luke, paminsan-minsan itong sumusulyap sa rearview mirror kung saan nagtatama ang paningin nila ni Winnie. Pero hindi ito napapansin ni Honey dahil abala siya sa pag-check ng kanyang email. Pagdating sa airport, agad na bumaba si Luke para kunin ang maleta ni Honey. Doon na rin sila nagkita ni Lovely na kanina pa naghihintay sa departure area. Honey, finally let's go! Baka mahaba pa yung pila sa immigration. Kaway ni Lovely. Lumingon siya kina Luke at Winnie. Hi Luke! Hi Winnie! Hi. Tipid na sagot ng dalaga. Behave ka rito, hubby ha. Winnie, ikaw muna bahala kay Luke at sa bahay. 1 linggo lang ako sa Singapore. Sabi ni Honey bago hinalikan si Luke. Don't worry, bestie. I'll take care of everything here. Safe na safe si Luke sa akin, promise. Sabi ni Winnie habang pasimpleng humahawak sa braso ni Luke. Habang naglalakad papasok sa terminal, hinilan ni Lovely ang braso ni Honey. Girl, seriously? Nakita mo ba kung paano humawak si Winnie sa braso ng asawa mo? It's giving I'm the new wife vibes. Lovely, stop it. Masyado mo nilalagyan ng mali siya. Nagpapasalamat lang yung tao. Natatawang sabi ni Honey, bagaman kinakabahan. Pagkalipas ng 3 araw sa Singapore, naging matagumpay ang unang bahagi ng kanilang business trip. Pagkatapos ng isang mahabang regional conference, dinala ni Lovely si Honey sa isang kilalang rooftop bar para mag-relax. Ngunit sa kabila ng magandang view ng Marina Bay Sands, tila hindi mapakali si Honey. Hoy, Honey, kanina pa kita kinakausap. Para ka nakakita ng multo dyan. Sita ni Lovely habang hinihiwa ang kanyang steak. We're in Singapore, girl. Dapat nag-enjoy tayo. Successful ang presentation natin kanina. Bumuntong hininga si Honey. Ako, pasensya na, Lovely. Hindi ko lang talaga maalis sa isip ko yung sitwasyon sa bahay. Ewan ko. Simula kasi nung umalis ako, ang bigat ng pakiramdam ko. Parang may hindi tama. Umirap si Lovely sa kanya. Sinasabi ko na sa'yo, di ba? Yung pagpapatira mo kay Winnie ang root cause niyan. I told you. Her vibe is so off. Nung hinatid ka nga natin sa airport, hay nako kung makatingin siya kay Luke, parang kakainin niya. Huwag ka naman ganyan, Lovely. Winnie was desperate at nakita mo namang napakasipag niya sa bahay nitong nakaraang linggo, di ba? Depensa pa rin ni Honey. Kahit na. You left your husband alone with a woman who has nothing to lose? Why don't you call him? I-video call mo ngayon din para mapanatag ka. Mungkahi ni Lovely. Pagdating sa hotel room, hindi na nakatiis si Honey. Nanginginig ang mga daliri niya habang pinipindot ang video call button. 11:00 na ng gabi sa Maynila. Matagal bago sinagot ni Luke ang tawag. Nang bumukas ang screen, madilim ang paligid. Tanging mukha lang ni Luke ang nakikita na ang camera ay tila nakatutok lang sa malapitan sa kanya. Oh honey, napatawag ka. Bungad ni Luke. Maputla ito, pawisan at ang boses ay tila nanginginig. Oh hubby, ba't madilim? At ba't parang hingal na hingal ka? Are you okay? Tanong ni Honey na nagsisimula ng kabahan. Oo, nag-ayos na ako ng damit dito sa kama, tsaka ng mga gamit. Medyo mabigat kasi itong mga boxes.
Shit. Sagot ni Luke. Napamura pa. Napapikit ng mariin at bahagyang napakagat labi na tila may tinitiis. Luke, ba't ganyan ang boses mo? Is there something wrong? Pag-aalala ni Honey. Biglang napaungol ng mahina si Luke. Wala to, honey. Masakit lang yung likod ko. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, isang mas malinaw at mas malambing na ungol ng babae ang narinig ni Honey mula sa ilalim ng kamera. Isang boses na hinding-hindi niya malilimutan. Luke, sino yon? Is that Winnie? Bakit may boses ng babae dyan? Wala. Yung pusa lang sa labas yun. Honey. O baka yung TV. Nakabukas kasi. Yung movie ni Winnie sa guest room. Palusot ni Luke habang ang kanyang ulo ay tila tinutulak pataas. Halatang may ginagawang milagro sa ibaba ng kamera. Pusa? Luke, hindi pusa yon. Iikot mo yung camera. Luke, ipakita mo sa akin yung buong kwarto. Bulyaw ni Honey. Nagsisimula ng bumuhos ang luha sa galit at pandidire. Honey, you're being paranoid. Gabi na, matulog ka na. Mabilis na sabi ni Luke, bago biglang pinatay ang tawag. Naiwang nakatitig si Honey sa itim na screen. Pumasok si Lovely sa kwarto at nakita ang itsura ni Honey. Lovely, kailangan ko umuwi ngayon na. Mariing sabi ni Honey habang mabilis na binubuksan ang kanyang maleta. What? Honey, may meeting pa tayo bukas. Hindi ka pwedeng umalis basta-basta. Gulat na sabi ni Lovely. I don't care about the meeting. I heard the woman Lovely. Alam ko hindi pusa yun. Niloloko nila ako sa mismong bahay ko. Galit na sigaw ni Honey. I'm booking the earliest flight back to Manila. I'm going to catch them, Lovely. Sisiguraduhin kong pagsisisihan nila ang ginawa nila sa akin. Hindi na napigilan ni Lovely ang kaibigan. Kita niya ang galit sa mukha ni Honey. Galit na hindi niya inaasahang makikita sa isang taong laging mabait. Habang naghihintay ng taxi papuntang airport, tanging ang tunog ng ungol na narinig niya sa telepono ang paulit-ulit na naririnig ni Honey. Ang bawat segundo, parang kutsilyong sumasaksak sa kanyang puso. Saglit lang ang biyahe mula Singapore pabalik ng Maynila. Pero parang yun ang pinakamahabang sandali sa buhay ni Honey. Hindi siya nakapikit, habang ang ibang pasahero payapang natutulog. Si Honey, nakatitig sa kawalan. Ang mga ungol na narinig niya sa video call, tila sirang plakang paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Ang bawat tibok ng kanyang puso, punong-puno ng galit at pandidire. Pagkalapag ng eroplano sa NAIA, mabilis siyang lumabas at sumakay ng taxi. Kuya, pakibilis po. Dodoblehin ko yung bayad. Makarating lang tayo agad sa address na to. Mariing saad ni Honey sa driver. Ang kanyang boses ay malamig, walang emosyon. Ngunit ang kanyang mga kamay nanginginig na sa galit. 3:00 ng madaling araw, nang makarating siya sa tapat ng bahay nila. Gamit ang sariling susi, dahan-dahan niyang binuksan ang gate at ang main door. Hindi siya nagbukas ng ilaw sa sala. Habang hawak ang kanyang cellphone, na nakaredy na ang kamera, naririnig niya ang mga ungol at kalampag ng headboard mula sa kanilang master bedroom. Gamit ang buong lakas, sinipa ni Honey ang pinto at mabilis na binuksan ang ilaw. Mga hayop kayo! Sigaw ni Honey. Tumambad sa kanyang pinakamasakit na imahe ni Winnie, nakapatong kay Luke, parehong hubad at nasa gitna ng pagtatalik. Ang gulat na mukha ni Luke ay agad napalitan ng takot, habang si Winnie naman ay tila nahimasmasan, ngunit sa halip na mahiya, dahan-dahang bumaba mula kay Luke na may kasamang mapang-asar ng ngiti. Honey, teka, let me explain. Ani Luke, habang pilit na humahablot ng kumot para takpan ang sarili. Explain? 5 years? Luke, masaya naman ang relasyon natin 5 years kitang pinagkatiwalaan tapos talagang dito pa sa kama natin? Bulyaw ni Honey. Akmang lalapit si Luke pero isang malutong na sampalang natanggap nito. Don't you dare touch me. Nandidiri ako sa'yo. Bumaling si Honey kay Winnie, na tila wala ng hiya dahil sa halip na magtago. Dahan-dahan pang nagsuot ng silk robe ni Honey na kinuha pa sa closet niya.
At ikaw, Winnie? Pinakain kita. Dinamitan kita pero pati asawa ko kinuha mo? Nanginginig sa galit na sabi ni Honey. Ngumisi si Winnie. Inayos ang kanyang gulo-gulong buhok. Tumingin ng diretso kay Honey. At nagsalita. Ba't ka ba nagagalit, bestie? Diba sabi mo bago ka umalis, alagaan ko ang asawa mo habang wala ka? Ayun, inalagaan ko lang. Hirap na hirap ka bang paniwalaan na sarap na sarap siya sa akin? Kung nakita mo lang sana kung paano niya isigaw ang pangalan ko kanina habang wala ka. Walang hiya ka. Sa sobrang panggigigil, sinugod ni Honey si Winnie. At hinila ang buhok nito pababa ng kama. Nagsabunutan ng dalawa hanggang sa isang malakas na sampal ang binigay ni Honey na nagpasubsob kay Winnie sa harap ng vanity mirror. Ahas ka! Pinatira kita dito dahil akala ko kaibigan kita. Friend? Honey, grow up! Masyado ka mabait kaya ang dali mong agawan. At least ngayon, alam na ni Luke kung anong lasa ng totoong babae. Hindi yung boring na katulad mo. Honey, tama na. Nasasaktan na siya. Sigaw ni Luke habang pilit na inaawat si Honey. Nasasaktan? Luke, ang kapal na mukha mong protektahan ng babaeng yan sa harap ko? Kinuha ni Honey ang kanyang phone. Kinuha ang sunod-sunod na litrato ng hubad na si Luke. Smile, Winnie. Para makita ng buong mundo kung gaano ka kagaling mag-alaga ng asawa ng iba. Ibigay mo sa akin yung phone na yan! Sigaw ni Winnie at muling sinugod si Honey. Pero isang malakas na sipa sa tiyan ang binigay ni Honey sa kanya. Lumayas na kayo, mga malalandi! Sigaw ni Honey habang hinihingal pa. Kinuha niya ang maleta ni Winnie at ang mga gamit ni Luke sa closet at isa-isang tinapon sa hallway hanggang kalsada. Wala kayong ititira dito kahit isang gamit niyo. Magsama kayo sa kalsada, pareho kayong basura. Kinaladkad ni Honey ang dalawa palabas ng bahay. Kahit hindi pa tapos mag-ayos ng suot si Winnie, tinulak niya ito palabas ng gate. Wag na kayong babalik dito. I'll make sure everyone knows what kind of monsters you are. Nang maisara ni Honey ang gate, nanginginig ang buong katawan niya. Naupo siya sa gitna ng sala. Kinuha ang kanyang phone, binuksan ang kanyang social media. Gusto niyo ng atensyon? Ibibigay ko sa inyo. Bulong niya sa gitna ng pagluha. In-upload niya ang mga litrato na kanina niya kinunan. Ang video call screenshot na nakita niya sa cellphone ni Luke. At ang mukha ni Winnie na huling-huli sa akto. Pinatira ko. Inalagaan ko pero pati asawa ko inalagaan niya. Meet my best friend, Winnie. Ang ahas na pinatuloy ko sa bahay dahil akala ko wala na siyang matuluyan. At ang asawa kong si Luke. Na nahanap ang hinahanap niya sa loob mismo ng master's bedroom namin habang nasa business trip ako. Sabi ni Winnie, inaalagaan niya daw si Luke habang wala ako. At sarap na sarap daw ang asawa ko sa kanya. Well, congratulations sa inyo. Bagay nga kayong dalawa dahil pareho kayong basura. Sa lahat ng mga kaibigan, kamag-anak at katrabaho namin, heto ang katotohanan. Paki-share na lang hanggang sa makarating sa mga HR nyo. Good luck sa paghahanap ng matinong buhay matapos ito. At pinindot niya ang post button. Agad lumabas ang icon. Public post. Sa loob ng 1 minuto, ang angry reacts at shares nagsimula ng dumami. 2 linggo ang nakalipas mula nang sumabog ang balita tungkol sa pagtataksil ni Luke at Winnie. Ang dating masayang tahanan ni Honey binalot ng katahimikan. Ang bawat sulok ng bahay ay tila may multo ng nakaraan. Kahit nakampi sa kanya ang social media, durog pa rin ang kanyang pagkatao. Girl, kailangan mo ng fresh air. Mag-hiking tayo sa Mount Ulap. Let's disconnect to reconnect. Pangungumbinsi ni Lovely sa kanya sa telepono. Pumayag si Honey. Sa pag-asang ang taas ng bundok ay sapat para makalimutan niya saglit ang lahat. Pero pagdating ng Sabado, 2:00 ng madaling araw, isang text ang bumulaga sa kanya. Honey, sorry, food poisoning yata eh. Yun nangyari sa akin. Hindi ko kayang umakyat. Tuloy ka na lang please. Napabuntong hininga si Honey. Tinuloy niya ang biyahe patungong Itugon, Benguet.
Pagdating sa jump-off point, sinalubong siya ng lamig at ng ingay ng mga hikers. Dahil solo traveler siya, isinama siya ng tour coordinator sa isang grupo ng mga hindi niya kilala. Habang nag-aayos ng kanyang backpack at sapatos sa paanan ng bundok, hindi napansin ni Honey ang isang lalaking mabilis na naglalakad sa kanyang gilid. Sa sobrang pagmamadali, isinukbit niya ang kanyang bag. Bahagya pa siyang nawalan ng balanse at nabunggo ang matigas na balikat ng lalaki. Ay, sorry! Mabilis niyang saad. Tumigil ang lalaki. Nakasuot ito ng all-black na technical hiking gear. May seryosong aura at tila hindi natutuwa. Tiningnan siya nito mula ulo hanggang paa bago bumuga ng hangin. Watch your step, miss. Bundok ang aakyatin natin, hindi mall. Malamig na sabi nito bago mabilis nagpatuloy sa paglalakad. Lampas sa kanilang grupo. Sungit naman, no? Bulong ng isang kasama ni Honey sa tour. Napairap na lang din si Honey. Kala mo kung sinong gwapo? Mahinang bulong niya. Nagsimula ang pag-akyat. Ang trail ay puno ng matataas na pine trees at matatarik na daan. Bawat takbang ni Honey, tila bitbit ang bigat ng 5 taon. Habang ang mga kasama niya abala sa pagkuha ng litrato at pagtatawanan, si Honey tahimik lang. Matapos ang 3 oras, narating nila ang summit ng Gungal Rock. Ang view ay napakaganda. Ang mga ulap ay parang dagat na nakapalibot sa kanila. Pero imbis na gumaan ang pakiramdam, biglang bumuhos ang lahat ng emosyon na pinilit niyang itago nitong mga nakaraang araw. Lumayo siya ng konti sa kanyang grupo. Doon sa isang bahagi ng peak na medyo tago. Napaupo siya sa damuhan. Yakap ang kanyang mga binti at nagsimulang humagulhol. Bakit? Bakit sa loob pa ng bahay ko? Panay ang kanyang hikbi. Tumayo siya, humarap sa malawak na bangin. At sa abot ng kanyang makakaya, isinigaw niya ang sakit na kanina pa niya tinatago. I hate you, Luke! Hayop ka! Pinagkatiwalaan kita pero niloko mo ko! Ang boses niya umalingaw-ngaw sa buong ridge. Ang ibang hikers sa malayo ay napatigil at napatingin sa kanyang direksyon. May mga naawa, may mga nagbulungan pero wala siyang pakialam. Humahagulhol na si Honey. Ang muka ay basa na ng luha at sipon. Miss, pwede ba? Ang ingay mo. Napatigil si Honey. Ang pamilyar na baritonong boses na narinig niya sa baba kanina nanggaling sa likod ng isang malaking bato sa tabi niya. Doon nakaupo ang lalaking nakaitim. Hawak ang isang mamahaling kamera at mukhang nabulabog sa ginagawa niya. Mabilis na pinunasan ni Honey ang kanyang muka, pero halata pa rin ang pamamaga ng kanyang mga mata. Sino ka ba? Ba't ka ba nagugulat? Tumayo ang lalaki. Ito ang masungit na lalaki sa jump-off point kanina. Ako ang dapat nagtatanong yan. I was trying to capture the silence in the landscape here. Pero bigla kang sumulpot at ang gulo. This is a mountain, not a soap opera set. Nainsulto si Honey, lalo siyang naiyak sa inis. Soap opera? Hindi mo alam ang pinagdadaanan ko kaya wala kang karapatang pagsabihan ako. I am healing! I am letting go of my pain! Look, may healing and letting go. Lumapit ng konti ang lalaki sa kanya. Lahat tayo may pinagdadaanan. Pero hindi kailangan mabulabog ang buong Mount Ulap dahil lang sa hate mo para sa isang look na yon. Stressful na nga ang syudad, pati ba naman dito sa bundok? Stress pa rin na maririnig ko? Napansin ni Honey ang ibang hikers sa malayo na nakatingin sa kanilang dalawa. Na tila ba nanonood ng isang live drama. Mas lalong uminit ang mukha niya sa kahihiyan at galit. Napaka-insensitive mo, wala kang puso! Hindi ako insensitive. I'm just realistic. Ang pagsigaw mo dito hindi niyan mababago ang katotohanang niloko ka. You're just wasting your energy and ruining the peace of other hikers. Diretsahang sabi ng lalaki. Tinalikuran siya nito at nagsimulang isilid ang kamera sa bag. Kung gusto mo magwala, sa karaoke bar ka, pumunta, wag dito. You don't even know me and my name? You have no right to talk to me like that? Sigaw pa ni Honey habang naglalakad palayo ang lalaki. The name is Zach. At di ko kailangan ng pangalan mo para malaman na kailangan mo ng therapy, hindi lang hiking. Huling hirit ni Zach bago ito tuluyang nawala sa trail pababa. Iniwan si Honey nang gagalaiti sa asar. Wisit ka! Madapa ka sanang leche!
Naiwang nakatayo si Honey, humihingal sa galit. Pero sa gitna ng kanyang pagkainis kay Zack, napansin niya ang isang bagay. Ang sakit na nararamdaman niya para kay Luke kanina. Tila natabunan ng matinding inis para sa lalaking ito. Zack ha? Napakasungit. Bulong ni Honey habang pinapahid ang huling luha. Sa unang pagkakataon sa loob ng 2 linggo, hindi na si Luke ang huling naisip niya bago bumaba ng bundok, kundi ang pagnanais na makaganti sa kayabangan ng lalaking nagngangalang Zack. Matapos ang nangyari sa Mount Ulap, dahan-dahang bumaba si Honey sa paanan ng bundok. Mag-aalas 5 na ng hapon at medyo madilim na sa parking lot nang marating niya ang kanyang sasakyan. Pagod na pagod siya at ang tanging nasa isip niya ay makaupo na sa loob. Pero hinarang siya ng 3 lalaking amoy alak. Uy, look at this gorgeous hiker. Ba't mag-isa ka lang, miss? Samahan ka namin. Sabi ng isa sabay hilas sa braso ni Honey. Bitawan niyo nga ako, ano ba? Huwag niyo akong hawakan! Sigaw ni Honey habang pilit kumakawala. Tapang naman ni miss. Nag-aalok lang naman kami ng tulong. Tawa ng pangalawa. Bigla nitong hinablot ang damit ni Honey. Malakas na hinila kaya napunit ang gilid nito. Tulong! Tulong! Sigaw ni Honey. Pero dahil sa layo ng ibang hikers tila walang nakarinig sa kanya, pinagtulungan nila si Honey at isinandal sa gilid ng kotse. Takot na takot siya. Nang pilit na ilapit ng lalaki ang mukha nito sa leeg niya para halikan siya. Napapikit na lang si Honey sa takot nang biglang may narinig siyang malakas na suntok. Tumalsik ang lalaki ng babastos kay Honey. Lumitaw si Zack mula sa likuran ng sasakyan na galit na galit. Mabilis nang sinuntok ang pangalawa at sinipa ang pangatlo sa sikmura. Tangin na pre, sino ka ba? Kita nagkakasiyahan kami ni Ganda eh. Iritadong sabi ng lalaki. Dahil sa galit ni Zack, mabilis nitong sinuntok ang nagsalita. Maya-maya pa tinamaan ni Zack ng suntok ang labi kaya pumutok ito at dumugo. Pero hindi siya tumigil hanggang sa magtakbuhan ng mga lalaki palayo. Subukan niyo ulit siyang hawakan. Huling araw niyo na to. Sigaw ni Zack. Humarap si Zack kay Honey na halatang nag-alala. Are you okay? Ano masakit sa'yo? Sana masakit ha? Nag-aalalang tanong ng lalaki. Hindi agad nakasagot si Honey. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pag-agos, habang sapo ang kanyang napunit na damit. Nang mapansin ni Zack ang panginginig ni Honey at ang sira nitong damit, walang sabi-sabi niyang hinubad ang kanyang jacket. Maingat niya itong sinuot sa balikat ni Honey. Dito muna to. Isuot mo. You're shaking too much. Sabi ni Zack habang dahan-dahang inaayos ang zipper ng jacket para matakpan ang katawan ni Honey. Zack, yung labi mo, dumadalo yung dugo. Hikbi ni Honey at pilit inaabot ang mukha ng lalaki gamit ang nanginginig na daliri. It's nothing. I've had worse fights than this. Di ka pwede mag-drive ng ganyan. You're in shock and your hands are trembling. Naupo si Zack sa tabi niya. Binabantayan siya hanggang kumalma ang kanyang paghinga. Pagkalipas ng ilang minuto tumingin si Zack sa kanya ng may bahid ng maliit na ngiti sa kabila ng sugat nito. Look, I was planning to go straight home to Manila. Pero mukhang kailangan mo na matinding distraction para makalimutan na nangyari ngayon. Tagaytay tayo? May treat. Kakain tayo ng mainit na bulalo. Baka sakali makalimutan mo kahit papano ang lahat ng sakit at takot na naranasan mo ngayong araw. Nagulat si Honey sa suhestyon ni Zack. Why are you doing this? Kanina lang sa pic, halos itaboy mo ako. Kanina, maingay ka, kaya na bad trip ako. Pero ngayon, kailangan mo ng proteksyon. At ayoko may umiiyak na babaeng nakasuot ng jacket ko habang nagmamaneho mag-isa sa gabi. Biro pa ni Zack. Makalipas ng ilang oras, narating nila ang isang tahimik na kainan sa Tagaytay na overlooking sa Taal. Habang hinihintay ang kanilang order, kinuha ni Honey ang isang malinis na panyo at dahan-dahang pinunasan ng tuyong dugo sa labi ni Zack. Salamat ulit Zack for saving me, for everything today. Sabi ko naman sa'yo, I may be a jerk, pero hindi ako nangangain. Alam mo, Honey, mabilis lang maghilang sugat sa puso. Pero iba yung sakit na galing sa taong pinagkatiwalaan mo. Yun ang mas mahirap. Kung gusto mo lang magsalita o manahimik, nandito lang ako. I will stay. Dito sa Tagaytay kahit ilabas mo lahat, walang pipigil sa'yo. Asawa ko yung sinisigaw ko kanina. Nahuli ko siya at yung kaibigan ko sa kwarto namin mismo nung umuwi ako galing Singapore.
Mahinang sabi ni Honey. Kaya pala. Parang gusto mo nang gumuho ang bundok sa sigaw mo. Masakit ang matraidor. Pero di mo kailangan sirain ang sarili mo para sa kanila. Sana nga madaling makalimot. 5 years din yun. 5 years kaming nagsama. Tapos sa 1 linggo lang nagawa niya akong palitan. Magsimula ka ulit. Unahin mo ang sarili mo ngayon. Hayaan mo sila magsama sa kagaguhan nila. Pagkatapos kumain, inihatid ni Zach si Honey sa kanyang sasakyan para masiguradong ligtas itong makakaalis. 1 linggo makalipas ang hiking trip. Nasa sala ng kanyang bahay si Honey, kasama ang matalik na kaibigang si Lovely. Nagkakape sila habang nagkukwentuhan tungkol sa mga nangyari sa bundok. Alam mo girl, blooming ka. Iba talaga nagagawa ng fresh air at ng isang masungit pero gwapong hiker. Tinutukso pa siya ni Lovely. Tumigil ka nga, love. Nagpapasalamat lang ako kay Zach dahil tinulungan niya ako nung gabing nabastos ako nung lasing sa parking lot. Sus, tinulungan daw. Bakit hanggang ngayon magka-text pa rin kayo? At bakit suot mo pa rin yung jacket niya? Naputo lang asara nila nang biglang may malakas na kalabog sa gate ng bahay ni Honey. Sinundan ito ng sunod-sunod na doorbell at sigaw ng isang pamilyar na boses. Agad na tiningnan ni Honey ang monitor ng kanyang CCTV. Nakita niya si Luke at Winnie na nakatayo sa labas. Si Luke mukhang hindi pa nakaligo ng ilang araw. Gusto tampolo nito at magulo ang buhok. Si Winnie naman, tila isang losyang na babaeng pagala-gala. Honey, lumabas ka dito. Mag-usap tayo, parang awa mo na. Bulyaw ni Luke mula sa labas. Ang kakapal ng muka. Tara Honey, harapin natin yung mga yan. Huwag kang papayag na sigawan ka ng lalaking yan sa sarili mong bahay. Hamon ni Lovely na halatang gigil na rin. Naglakad ang magkaibigan patungong gate. Malakas na binuksan ni Honey ang pinto ng gate at bumungad sa kanila ang 2 dugyot na traidor. Agad na humalukip-kip si Lovely at tinignan ng dalawa mula ulo hanggang paa. Ay Honey, narito na pala yung mga basura. Kala ko ba nakuha na yan ng truck nung isang araw? Ba't nakabalik dito? Baho tuloy. Amoy na bubulok. Pang-aasar ni Lovely habang nakataas ang kilay. Lovely please, hindi naman kami nakikipagbiruan eh. Singhal ni Winnie, na lalong nagmukhang kawawa sa inis. Sino nakikipagbiruan sa'yo? Mukha ba kaming clown? Kayo ang mukhang clown sa itsura nyo ngayon. And don't you ever call my name, ha? Hindi tayo close, no? Honey, i-delete mo na yung viral post mo please. Tinanggal na ako sa firm. Wala nang tumatanggap sa akin dahil yung post mo ang unang lumabas kapag sinesearch ang pangalan ko. Gutom na kami, Honey. Wala kaming pambili ng pagkain. Sinang-sira na ang buhay ko, Honey. Pati pamilya ko, tinakwil ako. Sigaw naman ni Winnie. Sinang-sira? Winnie, ikaw ang sumira ng sarili mo nang pumatol ka sa asawa ko. At ikaw naman, Luke, nung tumawag ako sa'yo, anong ginagawa mo? Nakikipag-sex ka sa hayop na yan? Kausap mo yung asawa mo nun, Luke. Hindi mo man lang ba naisip yon? Ngayon nararamdaman niyo na lahat ng paghihirap tapos ano? Sa akin kayo iiyak? Correct! At huwag kayong manghingi ng pagkain dito, hindi ito charity para sa mga traidor. Doon kayo sa basurahan maghalongkat. Doon kayo nababagay. Dagdag pa ni Lovely. Eksaktong tumigil ang itim na SUV ni Zach sa tapat ng bahay. Bumaba ang lalaki at mabilis na tumabi kay Honey. Agad ditong inakbayan si Honey. 1 kilos na nagpatahimik kina Luke at Winnie. May problema ba dito, Honey? Ba't may mga pulubi sa tapat ng gate mo? Tanong ni Zach. Habang matalim ang tingin kay Luke. Nagulat ang dalawa. Tiningnan ni Luke si Zach mula ulo hanggang paa. Sino to? Ito ba ang pinalit mo sa akin agad? Kaya ba ang bilis mong itapon ng 5 taon natin dahil nakahanap ka na ng iba? Wala kang karapatang tanungin yan, Luke. Dahil ikaw ang unang tumapon ng lahat nang dinala mo yung babaeng yan sa kama natin. Tumingin siya kay Zach. Nakuha mo ba? Oo, eto. Ito rin. Ito yung envelope na hiningi mo. Kinuha ni Honey ang papel mula sa loob at direktang binato sa dibdib ni Luke. Heto na yung annulment papers, Luke. Pinirmahan ko na yung parte ko. Ibigay mo yan sa abogado mo at wag na kayong babalik dito. Dahil sa susunod hindi lang gate ang bubuksan ko. Pulis na yung tatawagan ko para kalad ka rin kayo. Honey, wala akong pambayad sa abogado. Paano ko aasikasuhin to?
Magbenta kayo ng laman. Doon naman kayo magaling, di ba? Huling hirit ni Lovely bago sila tinalikuran. Malista kayo. Bago ko pagamitin ang dashcam ko para i-record ang mukha nyo at isend si HR ng susunod na company na a-applyan nyo. Dahil sa takot kay Zack, dahan-dahang tumalikod ang dalawa. Habang naglalakad palayo, narinig pa ni Honey ang malakas na pagsisigawan ni Luke at Winnie sa gitna ng kalsada. Sinisisi ni Luke si Winnie kung bakit sila naghirap, habang si Winnie naman, minumura si Luke dahil wala na itong silbi. Salamat ulit, Zack. Saktong-sakto yung pagdating mo. Ani Honey, nang makapasok na sila sa loob at maisara ang gate ng malakas. Lagi akong darating pag kailangan mo. Seryosong sagot ng lalaki. Ilang buwan ang lumipas, tuluyan ang naging malaya si Honey. Natapos ang annulment dahil mabilis ang proseso. Tuluyan ding bumagsak ang buhay ni Luke at Winnie. Dahil sa viral post ni Honey, nalaman ng lahat ng kumpanya ang ginawa nilang panloloko. Wala nang gustong tumanggap kay Luke bilang engineer dahil sa bad record nito. Sa social media, hindi rin sila tinantanan ng mga tao. May mga dati silang katrabaho na naglabas ng ebidensya na matagal na pala silang nandaraya sa mga proyekto. Dahil dito wala nang nagtiwala sa kanila. Ang dating magandang buhay ni Luke at Winnie, napalitan ng malaking utang. Palagi na silang nag-aaway dahil wala na silang pera pambayad sa kuryente at pambili ng pagkain. Habang naghihirap ang dalawa, unti-unti namang sumisikat si Honey sa kanilang kumpanya. Dahil sa sipag niya, sunod-sunod na nakuha niyang promotion. Naging paborito siya ng kanilang boss. Kasama niya lagi ang matalik na kaibigang si Lovely na hinding-hindi siya iniwan sa hirap at ginhawa. At lalo na si Zack na laging nasa tabi niya, handang patawanin at pikunin siya sa lahat ng oras. Makalipas ang pangyayari sa harap ng bahay ni Honey, napagdesisyonan niyang lumayo muna sa gulo ng lungsod. Kasama ang matalik na kaibigang si Lovely, bumiyahe sila patungo sa lugar kung saan palagi siyang nakakahanap ng katahimikan. Sa Baguio, masaya siyang bumisita doon. Honey, anak! Sigaw ng kanyang nanay habang tumatakbo palabas ng kanilang lumang bahay. Agad nitong niyakap si Honey ng mahigpit. Salamat sa Diyos at naisipan mo umuwi dito. Kamusta ka na, anak? Maayos lang po ako, ma. Namiss ko lang po kayo. Nako, tita, buti na lang po at napilit ko tong umuwi. Masyado tong stress sa Maynila dahil sa mga asungot, no? Singit ni Lovely sabay mano rin sa mga magulang ni Honey. Pumasok sila sa loob at naupo sa pabilog na lamesa sa kusina. Naglabas ang tatay ni Honey ng merienda, ang paboritong pansit at kape ni Honey. Habang kumakain naging seryoso ang usapan. Alam ng kanyang mga magulang ang lahat ng sakit na kanyang pinagdaanan dahil laging nagsasabi si Lovely sa kanila. Anak, alam namin na nangyari. Galit na galit ako sa Luke na yon. Pero ang mahalaga ngayon, nandito ka na sa amin. Dito walang mananakit sa'yo. Huminga ng malalim si Honey at tinitigan ang kanyang mga magulang. Nay, Tay, Lovely, yun nga po yung dahilan kung ba't ako umuwi eh. Gusto ko na pong makalanghap ng sariwang hangin at makabonding kayo at pinapatawad ko na yung sarili ko sa lahat ng nangyari. Pinapatawad ang sarili mo? Tanong ng kanyang nanay na may pag-aalala. Opo, ma. Pinapatawad ko ang sarili ko. Dahil hinayaan ako masaktan ng sobrang tagal. Gusto ko na pong mag-move on ng tuluyan. Hindi dahil deserve ni Luke ang patawarin, kundi dahil deserve ko ang maging masaya at magkaroon ng kapayapaan sa buhay. Paliwanag ni Honey. Napangiti naman ang kanyang ama at tinapik pa ang kanyang balikat. Tama yan, anak. Ang pagpapatawad ay para sa sarili mo at para sa ikagagaan ng puso mo. Proud kami sa'yo dahil mas pinili mo ang sarili mo. Habang nagkakape sila at nagtatawanan, dahil sa mga hirit ni Lovely tungkol sa mga kapitbahay nila sa Baguio, biglang tumunog ang phone ni Honey. Isang text message mula kay Zack ang lumitaw sa screen. Musta dyan sa Baguio? Siguro busog ka na dyan sa pansit. Miss na kita. Yung asara natin. Huwag kang assuming. Ingat ka dyan. Hindi napigilan ni Honey na mapangiti habang binabasa ang text na yon.
At nakita pa ito ni Lovely. Agad siyang sinundot sa tagiliran. Ay, kita niya yung tita? Yung mga ngiti na yan? Hindi yan dahil sa pansit iba na yan. Panunokso ni Lovely habang tumatawa ng malakas. Sino yan? Bigla namang naging masungit na mukha ng tatay ni Honey habang sinisilip ang cellphone ng anak. Bakit ka ngumingiti dyan? Sino yung nag-text sa'yo? Akala ko ba gusto mo ng kapayapaan? Ba't parang may bagong gulo na naman kakatok sa puso mo? Namula ang pisngi ni Honey. Mabilis niya itong itinago. Tay, wala po. Si Zach po yung tumulong sa akin sa Mount Ulap. Zach, yung lalaking lagi mong binabanggit, Lovely. Tanong ng tatay niya na lalong sumeryoso ang muka. Dapat ipakilala mo yan sa akin dito Hindi pwedeng text-text lang. Kailangan dumaan yan sa interrogation ko. Pa, hindi naman kami. Mabilis na depensa ni Honey. Pero lalong lumapad ang ngiti niya sa hiya. Kaibigan lang po yun. Sadyang mapang-asar lang talaga siya. Kaibigan? Honey, wag mo na kaming lokohin. Walang kaibigan na nagte-text ng miss na kita na may pa-assuming pa. Naku tito, kung makita niyo lang po yan si Zach. Siguradong sasabihin niyo ring bagay sila. Matangkad, gwapo, at seryoso. Hoy Lovely, wag mo nga i-brainwash si Papa. Natatawang sabi ni Honey at binatukan pa ang kaibigan. Tito si Honey. Nagpapaawang sabi ni Lovely at nagtago sa likod ng tatay ni Honey. Ay nako, magtigil kayong dalawa. Tsaka kahit gaano pa kagwapo yan, kailangan niyang dumaan sa akin. Hirit pa ng tatay niya. Invite mo yan dito sa susunod na linggo. Kakain tayo dito para makita ko kung gaano katigas sa mukha ng lalaking yan. At napapangiti ka na? Ikaw na anak ko? Pa naman, nakakahiya. Hayaan mo na ang papa mo anak. Gusto lang niyang makasiguro na itong susunod ay hindi ka sasaktan. Malambing na sambit ng kanyang nanay habang kinindatan si Honey. Napangiti na lang si Honey. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakaramdam siya ng gaan. Makalipas ng 3 araw sa Baguio, bumalik na siya sa kanyang bahay na mas kalmado ang isipan. Hindi pa nawawala ang bigat ng nakaraan. Pero hindi na siya kasing bagsak tulad ng dati. Pagbalik niya laging nandyan si Zach, makulit, madaldal, pero hindi umaalis sa tabi niya. Tahimik lang siyang sumasabay, handang makinig anumang oras. Araw-araw, bago pa man mag-alas 8 ng umaga, nakaparada na ang itim na SUV ni Zach sa tapat ng bahay ni Honey. Walang sablay. Hatid sundo siya nito sa kumpanyang pinapasukan nila ni Lovely. Kahit anong tanggi ni Honey, na kaya niya namang mag-commute. Isang matalim na tingin at ngisi lang ang sinasagot ni Zach bago buksan ang pinto ng sasakyan nito para sa kanya. Isang hapon, habang naglalakad sina Honey at Lovely palabas ng kanilang opisina, agad nilang natanaw si Zach na nakasandal sa pintuan. Maraming mga babaeng katrabaho nila ang napapalingon sa tindig ni Zach. Pero ang mga mata ng binata, nakapako lang sa pintuan ng company at hinihintay ang paglabas niya. Naku honey, heto na naman ang ating personal bodyguard. Asar ni Lovely, habang sinusundot ang kanyang tagiliran. Tignan mo yung titi girl Nakakatunaw, Shems. Feel ko mahuhulog yung panty ko pag ganyan tumitig sa akin yung crush ko. Kung ako sa'yo, papayag na ako kahit ano pang itanong yan. Kumbaga, buka ka agad girl, ganon. Tumigil ka nga, Lovely. Nakakahiya baka marinig ka ni Zach. Bulong ni Honey na namumula ang pisngi. Nang makalapit sila, agad kinuha ni Zach ang bag ni Honey. Hi, Dan. Gutom na ako. Hello naman sa amin, Zach. Nandito rin ako. Baka gusto mo rin kunin yung bag ko para fair. Tiningnan lang siya ni Zach na nakakaloko. Kaya mo na yan, Lovely. Strong independent woman ka, di ba? Si Honey lang ang priority ko. Ouch! Sakit naman nun. Priority talaga. O sige na, baka nakakaabala na ako sa dating stage niyo. Ingat sa pagmamaneho, Zach, Honey. Kilingan mo sa pagsagot, ha? Samantala, pagkatapos nilang kumain,
Dinala muna siya ni Zack sa isang park na overlooking ang buong syudad. Bumaba sila at sumandal sa hood ng sasakyan, pinagmamasdan ng mga ilaw ng Maynila. Alam mo, Zack, salamat. Salamat sa pag-aalaga. At sa pagiging nandyan ng mga panahong pakiramdam ko katapusan na ng mundo ko. Tumingin si Zack sa kanya. Tumikim naman siya. Halatang kinakabahan kahit pilit niyang tinatago sa kanyang seryosong muka. Huminto ang mundo ni Honey nang biglang lumapit si Zack ng konti. Alam mo, honey, you know you love me. Mahinang sabi ni Zack na ginagaya ang linya ni Nick Wilde na may mapang-asar ng ngiti. Talaga ba? Kapal din ang mukha mo, no? Sigurado ka bang hindi ikaw ang may gusto sa akin? Dahan-dahang nawala ang pang-aasar sa mukha ni Zack. Napalitan nito ng seryosong tinig. Hinawakan niya ang kamay ni Lovely at huminga ng malalim. Actually, may gusto sana ako aminin sa'yo. Matagal ko nang pinag-iisipan kung paano sasabihin. Pero sa tingin ko ito yung right time for me to tell it sa harap mo mismo. Tinitigan ni Honey ang mga mata ni Zack. Mula na makilala kita sa bundok, maraming nagbago sa pananaw ko. Kala ko dati okay na ako sa pagiging mag-isa. Pero nung dumating ka doon ko na-realize ko anong kulang sa buhay ko. Gusto ko lang malaman mo na no one else in the world matters to me more than you do. Ikaw ang priority ko. Ikaw ang iniisip ko bago matapos ang araw. Bahagyang nanginginig pa ang boses ni Zack. Isang bagay na hindi akalain ni Honey na maririnig niya sa isang masungit na hiker. Ang totoo niyan, you're the best thing ever happened to me. Hindi ko alam kung ano mangyayari pagkatapos ito. Pero ang mahalaga, alam mo na gusto kita. Higit pa sa pagiging magkaibigan natin. Kaya honey, gusto sana kitang ligawan. Gusto kong patunayan sa'yo na hindi lahat ng lalaki tulad na nakaraan mo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Honey. Bawat salitang sinasabi ni Zack, ramdam niyang totoo ito. Walang matatamis na salita, walang pa-impress. Pinapakita ni Zack ang malasakit sa gawa at hindi lang sa salita. Zack, Hindi kita minamadali. mabilis na dagdag ng binata. Gusto ko lang malaman mo na handa ako maghintay. Kahit gaano pa katirik ang aakitin nating bundok. O kahit gaano pa karaming basura ang humarang sa atin, hindi kita bibitawan. Papayagan mo ba ako manligaw sa'yo? Napangiti si Honey. Ang bigat na matagal niyang dala ay tila gumaan. Pinatong niya ang ulo sa balikat ni Zack. Mahigpit na hinawakan ang kamay nito. Parang ayaw niya nang bumitaw. Alam mo, Zack, ang dami mong sinabi. Pero yung you know you love me mo talaga yung nagpanalo. O sige, pinapayagan kita pero binalaan na kita, masungit ang tatay ko dun sa Baguio. Baka kapag nag-interrogation kayo noon, bigla kang tumakbo pabalik sa Mount Ulap. Kahit magdala pa ang tatay mo ng itak, hindi ako aalis sa tabi mo. So, Sly Bunny, tayo na ba? Hoy, manliligaw pa lang, huwag kang assuming. Natatawang sabi ni Honey sabay kurot sa tagiliran ng lalaki. Habang nagmamaneho pa uwi, tumunog ang phone ni Honey. Isang text mula kay Lovely ang pumasok. Oh, ba't ang tagal niyo? Umamin na ba? Huwag niyo akong pagtataguan ng balita ha, kundi kakalad ka rin ko si Zack pabalik ng Baguio para masermonan ni Tito. At nagkatawanan silang dalawa. Pagkatapos ng pag-amin ni Zack sa park, nagsimula ang panliligaw niya kay Honey. Hindi lang siya ang nilapitan ni Zack kundi pati ang pamilya niya. Dahil malinaw sa lalaki na mahalaga ang buong buhay ni Honey, hindi lang ang puso nito. Isang Sabado ng hapon, sinama ng dalaga si Zack sa kanilang bahay sa Baguio. Pagpasok pa lang nila, bumungad na agad ang tatay ni Honey. Nakaupo ito sa paborito nitong silya, nakahalukip-kip at tila isang warden na nagbabantay ng mga bilanggo. Tay, nay, si Zack po. Manliligaw ko po. Hindi agad sumagot ang tatay ni Honey. Tinitigan nito si Zack mula ulo hanggang paa. Manliligaw? Kalo ko ba sa bundok mo lang ito nakilala? Sigurado ka ba na hindi ka nito iiwan kapag nakahanap ng mas matarik na bundok? Hindi ho, tito. Diretsahang sagot ni Zack habang nakatingin sa mga mata ng tatay ng babae. Seryoso po ako kay Honey. Nandito po ako para humingi ng permiso na ligawan siya ng formal. Marunong ka bang magkumpuni ng mga gamit?
Marunong ka bang tumulong sa bahay o baka naman puro porma ka lang? Tay naman, ni-interrogate mo agad eh. Ayos lang, honey. Sabi ni Zack. Tumingin siya ulit sa tatay ni Honey. Dito, di ko po may papangako na perpekto ako. Pero pinapangako ko po na rerespetuhin ko si Honey at ang pamilya niyo. Handa ho ako maghintay at patunayan ang sarili ko. Simula ng araw na yon, naging regular na bisita na si Zack sa Baguio. Hindi siya nagpupunta roon para lang makapag-date kay Honey. Minsan, makikita si Zack na pawis habang tinutulungan ang tatay ng babae na mag-ayos ng sirang gripo o magbuhat ng mga mabibigat na paninda sa tindahan. Sa una, laging masungit ang tatay niya. Binabantayan ang bawat kilos ni Zack. At madalas itong binibigyan ng mahihirap na gawain para subukan kung susuko ito. Pero hindi umatras si Zack. Kapag pagod na si Honey sa trabaho, naroon pa rin ang lalaki para ipagluto siya. Sa loob ng 2 taon, naging bahagi na siya ng bawat linggo ng pamilya. Wala na ang pagdududa at ang tatay niya na dati laging nakasimangot. Ngayon, si Zack na ang kalaro sa chess habang nagkakape. December 21, 2025, eksaktong 2 taon mula na magsimulang manligaw si Zack. Nakatayo ang dalawa sa veranda ng bahay sa Baguio. Maaliwalas ang langit. Ramdam na ang simoy ng Pasko. Tumingin si Honey kay Zack na noon ay busy sa pagkukwento tungkol sa huling pag-akyat niya sa bundok. Biglang naging seryoso ang mukha ni Honey. Zack, anong araw ngayon? Natigilan si Zack at napaisip. December 21, bakit? May nakalimutan ba akong okasyon? Birthday ba ng pusa niyo? Hindi, anong oras na? 1:41 p.m. Why, honey? Kinakabahan ako sa iyo Para may gagawin kang di maganda. Hinawakan ni Honey ang kamay ni Zack at tinitigan to ng diretso sa mga mata. Remember this day and sorry for letting you wait for too long. Let's start our journey together, shall we? Wait, do you mean? Yes, Zack. Sinasagot na kita and I'm officially your girlfriend. Teka, totoo ba to? Hindi ba to prank? Walang hidden camera? Oh my God! Sa sobrang tuwa, akmang yayakapin ni Zack si Honey nang bigla silang makarinig ng kalabog mula sa loob ng bahay. Aray, ang bigat mo, lovely Sigaw ng boses ng tatay ni Honey. Paglingon ni Honey at Zack, nakita nila nakasilip pala ang buong pamilya sa nakabukas na pinto. Nandoon ang nanay niya, si Lovely, naabot langit ang ngiti, at ang tatay niya na muntik ng matumba dahil sa siksikan. Ayan na, sabi ko na nga ba eh. Tili ni Lovely habang tumatalon. May label na sila, post ko na to sa social media. Lumabas ang tatay niya habang nag-aayos ng salamin. Sinusubukang ibalik ang pagiging seryoso kahit halatang masaya rin. Hoy Zack, narinig ko yun boyfriend ka na ng anak ko. Opo pa, ay, dito pala. Pana nga? Oh, maghunos dili kayo dyan Ang halik sa pisngi lang. Nakabantay ako, nakikita ko kayo. Huwag mong masyado ilapit yung mukha mo sa anak ko, Zack. Baka mahila ko yung tenga mo. Tay naman! Natatawang saad ni Honey habang namumula ang pisngi sa hiya. Wala kaming nakita. Tuloy nyo lang yan. Biro naman ang nanay ni Honey. Halika na rito. Hayaan mo na yung dalawa. Naiwang tumatawa sina Honey at Zack sa veranda. So, sa chicks lang daw Pilyong bulong ni Zack habang unti-unting lumalapit kay Honey. Zack, nakatingin si Papa sa bintana. Tawa ni Honey sabay tulak ng bahagya sa balikat nito. Makalipas ang 2 taon ng masayang relasyon, lalong tumibay ang pagmamahala ni Honey at Zack. Isang madaling araw, nagyaya si Zack na umakyat muli sa Mount Ulap. Habang paakyat sila, hinihingal na tumigil si Honey. Sa mismong pwesto kung saan siya umiyak noon. Grabe Zack, dito mo pa talaga naisipang tumambay. Naalala ko rito mo ako sinabihan na akala mo nasa soap opera set ako. Natawa si Zack at inabutan siya ng tubig. Diyan mo rin ako sinigawan na wala kang puso. Habang mugtong-mugto yung mga mata mo. Honey, naalala mo ba nung unang beses tayo magkita dito? Sinabihan kita na ang ingay-ingay mo. At hindi kailangan mabulabog ng buong Mount Ulap dahil lang sa galit mo kay Luke na yon. Oo, at sinabihan mo pa ako na sa karaoke bar ako pumunta kung gusto ko magwala. Alam mo, napakasungit mo nun.
Kala mo kung sino kang gwapo na may-ari ng bundok. Galit na galit ako nun eh. Sinisira mo yung silence na hinahanap ko. Sabi ko nun, di ko kailangan ng pangalan mo para malaman ng kailangan mo ng therapy. Pero hindi ko alam na ang therapy na kailangan nating dalawa ay ang isa't isa. Dahan-dahang lumuhod si Zack sa harap ni Honey. Kinuha niya ang maliit na singsing na kahon mula sa kanyang jacket. Pinuksan niya ito at bumungad ang isang napakagandang singsing. Honey, dati sinabihan na kita na ang pagsigaw mo rito hindi mababago ang katotohanang niloko ka. Pero ngayon, gusto ko sabihin sa iyo na ang pagluhod ko dito ay magbabago sa katotohanang hindi ka mag-isa. I want to be your peace and I want to hear your loud ingay for the rest of my life, Honey. Will you marry me? Napatakip ng bibig si Honey at lumuluha dahil sa sobrang saya. Zack, kahit dati sinigawan kitang madapa ka sana, ngayon sasabihin ko sa'yo na yes, Zack. Pakakasalan kita. Nagyakapan ng dalawa sa tuktok ng bundok. Sa lugar kung saan nagsimula ang lahat. At paglipas ng 1 taon, ngayon ang kanilang araw ng kasal. Dahil paborito nila ang Baguio, doon ginanap ang kanilang resepsyon. Ang simbahan ay punong-puno ng mga bulaklak, pamilya at syempre, ang hindi nawawalang si Lovely na halos maging direktor na ng kasal sa dami ng inuutos sa cameraman. Habang naglalakad si Honey sa aisle, suot ang kanyang puting gown. Nakatingin lang siya kay Zack na naghihintay sa altar. Si Zack na dati lagi naka-black at masungit ang muka, ngayon ay nakasuot ng barong at di mapigilan ng pagtulo ng luha, habang pinagmamasdan ng kanyang mapapangasawa. Nang makarating siya sa harap, binigay ng tatay niya ang kamay ni Honey kay Zack. O Zack, tandaan mo kahit kasal kayo, bawal ang sobra-sobra. Nakabantay pa rin ang tatay. Opo, Papa. Kahit sa bundok, alam ko po nakabantay kayo. Biro ni Zack na nagpatawas sa lahat. Sa gitna ng kanilang vows, muling binalikan ni Zack ang kanilang nakaraan. Matapos ang seremonya, nang sabihin ng pare ang You may now kiss the bride. agad na humirit ang tatay ni Honey mula sa front seat. Sa cheeks lang Zack, dahan-dahan. Nagtawa na ng lahat ng bisita. Hinalikan ni Zack si Honey sa noo at mabilis din ang pian ng halik sa labi habang nakatingin ang nakakaloko sa tatay ni Honey. 5 taon ang lumipas mula sa loob ng mga pangyayaring iyon. Sa loob ng mga taong lumipas, maraming nagbago. Pero ang pagkakaibigan ni Honey at Lovely, nanatiling matatag. Isang Sabado ng hapon, lahat ay nagtipon-tipon sa garden ng bahay ni Honey at Zack para sa isang simpleng selebrasyon. Amoy na amoy ang iniihaw na barbecue at masarap na pagkain. Cherry, anak, huwag masyadong malayo ang takbo. Baka lumabas ka na naman ng gate. Isang munting batang babae. Sa edad na 4 na taong gulang ang masayang tumatalon-talon sa damuhan. Siya, si Cherry. Napakaganda ng bata. Nakuha niya ang magandang ngiti ni Honey. Pero ang pagiging seryoso na muka at masungit ang tingin nakuha niya sa tatay na si Zack. Honey, relax ka lang. Kasama niya naman si Papa sa gilid niya, di ba? Masyado ka nag-aalala. Parang di ka sanay sa kulit ng anak natin. Sanay naman ako, Zack. Pero alam mo yung si Cherry manas sa'yo eh. Kapag may gustong puntahan, talagang hindi mapipigilan. Biglang bumukas ang gate at pumasok ang isang babae na punong-puno ng bitbit na shopping bags at hindi magkamayaw sa pagbablog. Ayan na ang pinakamaingay sa balat ng lupa. Natatawang sabi ni Honey. Hello world! Nandito na ang pinakamagandang ninang sa buong Baguio at Maynila! Naku Honey, muntik na ako malitel sa traffic pero syempre, hindi ako pwedeng mawala dito, no? Ninang Lovely! Sigaw ni Cherry at mabilis tumakbo para yakapin ang binti ng kanyang ninang. Oh my God, Cherry! You're so pretty talaga. Buti na lang talaga sa mami mo ikaw nagmana at hindi sa daddy mo laging nakakunot ang noo. Hoy Lovely, narinig ko yun Kahit anong asar mo, ako pa rin ang paboritong kalaro niyan. Wow ha, pasalamat ka. Shinip ko kayo ni Honey. Natatawang sabi ni Lovely. Naupo silang lahat sa garden. Habang kumakain, hindi naiwasan ni Honey at Lovely na pag-usapan ng kanilang trabaho. Alam mo Honey, naalala ko, 5 years ago, yung mga panahong halos araw-araw tayo magkasama sa opisina, pero puro ganap sa bahay niyo yung dala mo. Ngayon, ikaw na ang tinitingala ng mga bago nating junior staff.
Ang layo na ng narating mo. Ngumiti si Honey at tumingin kay Zack. Naabala sa paglalaro kay Cherry. Oo nga, lovely. Salamat hindi mo ako iniwan ng mga panahong gusto ko na mag-resign. Dahil sa sobrang stress ko at lungkot, syempre. Kundi dahil sa suporta mo sa opisina at pagpilit sa akin na umakyat ng bundok, baka wala ako dito ngayon. Kaya nga proud ako sa'yo, girlie. Tignan mo naman ngayon, hindi lang career mo yung lumago. May pamilya ka na, pati si Zack na dati masungit na hiker lang. Ngayon napakabuting asawa at tatay na. Salamat sa inyo. Na-realize ko na ang lahat ng paghihirap natin sa opisina at ang sakit na kailangan kong pagdaanan, lahat yun para ma-appreciate ko kung anong meron ako ngayon. And I'm so blessed. Biglang lumapit si Cherry at sumingit sa gitna ni na Honey at Lovely. Mommy, Ninang, look, I found a butterfly. Sigaw ng bata habang tinuturo ang isang makulay na paru-paro. Wow, Cherry, parang mommy mo yan, no? Dati siyang uod na nagtatago pero ngayon isa na siyang magandang butterfly na lumilipad ng mataas. Biro ni Lovely na nagpatawa sa kanilang lahat. Niyakap ni Zack si Honey mula sa likod habang pinapanood nilang maglaro si Cherry kasama si Lovely. Makalipas ang ilang linggo mula na maging abala sila sa opisina at negosyo, napagpasyahan nilang dalawa na mag-picnic kasama ang anak nilang si Cherry. Inilatag ni Honey ang isang malaking tela sa ilalim ng puno ng nara. Napapangiti siya habang pinagmamasdan ng kanyang mag-ama. Si Zack na dati ay napakasungit at ayaw na ayaw ng ingay. Ngayon ay nagpapagulong-gulong na sa damo para lang pasayahin ang kanilang anak. Si Cherry naman ay walang tigil sa pagtawa. Honey, tignan mo tong anak mo. Mas malakas pa yata ang enerhiya kaysa sa akin. Mana lang yan sa'yo, Zack. Sabi ko naman sa'yo, diba? Kapag gusto niyo yung ginagawa niya, hindi yan mapapagod. Nagsimula silang kumain ng mga pagkaing niluto ni Honey. Pansit, fried chicken at syempre at ang paboritong prutas ni Cherry. Alam mo, Zack, noong una tayo magkita, akala ko doon na matatapos yung mundo ko. Pakaramdam ko nun, wala nang saysay lahat dahil sa sakit na nararamdaman ko. Pero tignan mo ngayon, yung sakit na yon, naging daan para makarating tayo dito. Kung di ako nasaktan nun, baka hindi ko natuklasan kung gaano ako katapang. Salamat ha, dahil ikaw ang naging sagot sa mga dalangin ko, noong mga panahong hindi ko alam kung saan ako pupunta. Biglang sumingit si Cherry sa gitna nila. Mommy, why are you crying? Are you sad po? No baby, Mommy is just very, very happy. Dahil kasama ko kayo ni Daddy. Nagtagal sila sa park hanggang magsimula ng lumubog ang araw. Pinapanood nila ang langit na magbago ang kulay mula sa asul patungong kahel. Sa huli, napatunayan ni Honey na hindi doon natapos ang buhay niya sa sakit. Ang mga pinagdaanan niya hindi naging dahilan para sumuko, kundi nagturo sa kanya kung paano tumayo ulit. Kasama si Zack, natutunan niyang magmahal ng hindi takot at hindi nagdududa. Sa bawat tawa ni Cherry, mas naging malinaw sa kanya kung ba't kailangan niyang piliin ang sarili noon. Hindi perpekto ang buhay nila pero totoo. Ang kwento ni Honey ay paalala na pwedeng magsimula ulit kahit ilang beses ka nang nasaktan. Basta handa kang pumili ng payapang buhay araw-araw. At dyan nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa pakikinig sa kwentong inihanda namin para sa inyo. At maaari niyo pong suportahan ang aming channel sa pamamagitan ng pag-comment, like, and subscribe. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. Paalam!